proceed to the next question. So, Sir Escobar, sa tagal mo rin sa hobby, this hot question, syempre, dumating na rin sa point na may nang bato rin sa yung issues regarding your post. Kumbaga, sinasabi nila na you're a spammer at mahilig kang mag-post ng paulit-ulit na post. So, for those persons that are judging you for what you post, paano mo siya naiya-handle? Napakagandang tanong niyan, bro. Pero ito lang yung talagang solution dyan eh. Sa totoo lang, guys. Kasi Facebook to. May dalawang bagay na meron dalawang bagay na dapat tandaan. Yung mga nakokontrol mo at hindi. Diba? Ang mga nakokontrol mo yung pagpo-post mo. Saka pagko-comment mo, pagda-like mo. Ang mga hindi, pagko-comment ng iba. Kasi wala ka na magagawa dyan. Pagpo-post ng iba, wala ka na rin magagawa dyan. Sa totoo lang, hindi ko alam ba't siya naging big issue. Napakasimple ng solusyon. Diba? Kasi kung ako'y nasa lagay nila at hindi ko nagugustuhan yung nakikita ko, ito yung mga solusyon ko. Tatlo actually. Unang solusyon, keep scrolling. Yun lang. Okay, hindi ko na, scroll na lang ulit ako. Yung sumunod na solusyon, tsaka yung pangatlong solusyon, ito permanent na solusyon para sa akin. Kung ayaw mo talaga makita yung taong nakikita mo palagi sa isang group, meron tayong unfollow tsaka. Kasi sa totoo lang, kung magrereklamo ka rin lang sa page, ano magagawa nun? Kung magrereklamo ka sa page about dun sa taong, ano magagawa nun? Hihinto ba siya? Nakaka-post? Hindi, di ba? Kaya yung piliin mo na lang yung bagay na makokontrol mo, which is yung self-help tool. Pwede mo yan follow, pwede mo i-block, o pwede mo just keep scrolling. Yun na lang. Sir, to my next question din, sir, di ba? So, for you, sir, natanong ko na rin to sa mga previous guests ko. So, how do you see yourself 10 years from now? Sa akin, 10 years from now, retired na ako, tapos nakauwi na rin ako sa amin sa Nueva Ecija. I'll still be in the hobby. Kaya nga lang, hindi na tulad dati na buwan-buwan at pag may bonus, bili ng bili. Kumbaga, syempre, kailangan na rin natin mag-ipon kasi hindi tayo bumabata. Kumbaga, dahil sabi ko kanina, unahin mo sumunod natin, especially at my age, I'm 40, siguro yung pera ko, maglalaan ako pera ko para sa hobby, pero majority dapat sa ipon na. Kasi darating yung panahon na kasasawaan mo din yan, sabi nga ni Michael B. If hindi, kasi ang motto ni Michael B, kaya ka pumili laruan para laruin. Kung buli ka laruan at tatambak mo lang, benta mo na lang kasi pag tumanda ka, hindi mo na pakikinabangan yan at wala ka ng interest yan. Kumbaga, tayo, bumibili tayo ng laruan, gaya sabi ni Michael B, para laruin, para maluma, para masira. So, ma-enjoy mo yung value ng laruan na yun. Kasi kaya nga siya laruan for us to play with that item. O, andun tayo sa mga kasama natin ng ngolekta. Pero, kumbaga, kung yung gastos mo dyan, pag tumanda ka, hindi mo mababalik, sayang. Kasi di ba iba ng ngolekta, parang after 5 years, mataas na yung value. Yun siguro, kung ganun yung perspective mo sa hobby natin, good sa'yo yun. Pero pag halimbawa, talagang natutuwa ka lang, na-collection mo lang kasi nga, kung it will please the child in you, hindi pwede habang buhay, ganun eh. May mas importante yung bagay na dapat na paglaanan ng pera mo habang tumatanda ka. Kaya 10 years from now, siguro, I still buy mga siguro, in a year, mga 1 or 2 kits. Pero syempre, ilalaan ko na yung pera ko sa mas importante yung bagay, savings, technically. Kasi at the end of the day, pag matanda ka na, babalik ka muli alaan na ang sayo magganto, pero hindi ka na talagang tulad na nung bata ka talaga, oy, bili dito, bili doon, bill, tapos shoot, tapos share sa friends. Hindi, kasi kumbaga, as you grow older, you grow wiser. Alam mo yung mga bagay na dapat talaga paglaanan ng energy mo, ng finances mo, ng emotions mo. Sa akin yun, sige, go lang. Pero, dapat naisipin mo na kailangan ko ba gumastos ng gantong kalaki para dito na pag nag-60 years old ako, wala na rin value sa akin. So, kumbaga, enjoy mo hanggat may enjoy. Pero kumbaga, huwag mo enjoy sa mamatay ka, ganun pa rin. Kasi nga, mas marami pwedeng paglaanan na magandang bagay yung pera. Halimbawa, kung ikaw gusto mo mag-business, o kung halimbawa gumagastos sa isang taon ng grant na worth
10,000 o yung 10,000 mo. Sa dalawang to, 20,000. Pwede ka na mag-start ng business yun. Ganun dapat siguro yung mindset natin habang tumatanda. Hindi yung habang buhay na ganto. Tapos pag nag-60 ka, wala nang value. So, kasi di mo na wala laro yung matanda ka na eh. Ang gusto mo lang, pahinga, enjoy mo yung time mo kasama yung family mo. Diba? Dahil na, ikaw yung tipo ng tao na yung anak mo lalaki, ay putya, mahilig sa loob. Ay, yun ang masarap sa loob. Papa, ma, o anak, o ikaw na bahala dito. Pagpatuloy mo kung gusto mo, ganito, ganon. Pero kung libaw ikaw, tulad yan ako, I'm still single. Eh, pag nag-six na ganun pa rin, babali, wala lahat yan. Kasi nga, aanin ko pang pagtanda ko. Dahil halimbawa, di na ako makalakad. Paano ko paaanin yun, di ba? Magdarating ang time talaga na ang matitira lang sa hobby natin is the good memories you had with the hobby and yung hanggang sa panahon na nai-enjoy mo siya nung bata ka. Pero pagtanda mo, think of the things that are more important and worth your time, your effort, your money, your emotions. Yun lang yun. Kung baka ngayon pwede mong enjoy, pero syempre, think sa in the long run, sa future. Kasi dati tayo sa point na pagsasawaan din natin yung hobby natin, like all things. Yan. So, sir, this is my last question din na lagi kong tinatanong sa aking mga guests. So, sir, sa mga bagong henerasyon na papasok sa hobby, kahit din sa mga veterans na nagko-collecta ng mga model kits, ano yung mga piece of advice na may papayo nyo sa kanila na moving forward is patuloy nila na ma-enjoy itong hobby na to moving forward? Okay. So, as plastic model builder, especially Ganta builder, ang may advice ko lang is enjoy it, pero make sure that when you enjoy the hobby, wala kang ibang tinatapakan na fellow hobbies. Gaya yung napag-usapan natin kanina yung napaka-radical ng criticism sa ibang kasama natin. Wag ganun. Hayaan mong enjoy ng kapwa natin yung paraan niya kung paano enjoy itong hobby natin. Pangalawa, dapat, yun nga, budget. Pinaka-importante. Magkaroon ka ng specific budget at huwag kang lalampas doon specific budget na yun para hindi ka magkakaproblema sa overall budget mo sa inaman. Kasi alam natin yan, sabi natin kanina, pinaghihirapan natin kitain yung pera. Kaya dapat, yung pera ang pinaghirapan natin, mapunta sa mas importante at mahalagang bagay, which is yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Savings, insurance, so forth, so on. Tapos, last but not least, i-enjoy mo yung hobby sa paraan kung paano mo siya enjoy. Halimbawa, nag-i-enjoy ka siyang bilhin, kolektahin. Eh, kumbaga, di ba, hindi naman lahat gusto mag-paint. Kumbaga, enjoy the hobby the way you want it. Pero, wag mong ipilit yung paraan kung paano mo siya na-enjoy sa iba. Kasi may iba tayong paraan para enjoy. Kumbaga, ikaw na-enjoy mo yan, pwede mo siyang sa iba, huwag mo siyang ipipilit. Kumbaga, respect our colleagues' way of how to enjoy the hobby. Para i-respect rin nila kung paano mo na-enjoy. Kung ba, mahilig ka, ikaw yung mahilig sa mag-compete, mahilig mag-custom, mahilig paint. Kumbaga, share na lang yung knowledge na meron ka sa iba. Pero huwag mo ipipilit yung paraan kung paano mo siya mai-enjoy sa iba kasi iba't iba tayo ng paraan kung paano natin enjoy yung hobby. So, ikaw kung ganun, stick with it. You can suggest it to other, pero never ipilit yun. Kasi you are now stepping the boundaries ng kasama natin. Kapag ipilit mo yung gusto sa kanila. Respect how other enjoy the hobby lang siguro. So sir, di ba, to my next question din sir, di ba? If there is a positive or a success in an industry, hindi mawawala yung negativity. Kasi there must be a balance, there must be a meaning, sir, di ba? And natatandaan ko sir, nung time na nag-usap tayo on our last podcast, ito yung isa sa mga iconic na statement mo na hanggang ngayon nagkakaroon pa rin ng debates or nagkakaroon pa rin ng in denials sa community. So sir, para sa iyo sir, again sa previous nung panahon nung sinabi mo to hanggang sa ngayon na sinasabi mo to, naniniwala ka ba na ito ay nag-a-apply pa rin sa community natin? Ang sinabi mo rito is, habang dumadami yung koleksyon,
Yung iba, lumalaki yung ulo. Sabay sa paglaki ng koleksyon, yung paglaki ng ulo. Which is dapat hindi. Habang dumadami ang koleksyon, yung iba lumalaki ang ulo. Sabay sa paglaki ng koleksyon, ang paglaki ng Ang ulo. paglaki ng So, ulo. anong masasabi mo rito sa statement na sinabi? Actually, hindi ko naman nilalahat yan, di ba? Tol? Yan ang sabi ko sa nung dati. Pero, hindi na majority, may mangilan-ngilan, no, na dumami lang yung collection, hindi mo na makausap. Yung, from the start, kasabay mong nagko-kolekta, ginaguide ka pa. Tapos, nung time na medyo malaki-laki na yung linya niya, yung collection niya, nagtanong ka ng isang item, ng isang bagay, minsan, sinisin ka na lang eh. Kasi na-experience ko kasi ito, Mare. Di ba? Sinisin ka na lang na magtatanong ka, para sa mo na nakakuha yan. Na nakakalungkot isipin kasi nakasabay tayong nagkukolekta, sabay tayong nag-start from our humble beginnings up to kung nasaan tayo ngayon. Bakit all of a sudden, di ka na lang mamamansin, akala mo kung sino ka ng, sabihin natin, elitist, no? Kasi minsan kasi ganun talaga eh. Parang ano yan eh, parang may apply natin yan sa trabaho eh. Habang yung iba, pag tumataas yung posisyon, siyempre nagkakaroon ng ano. Nagkakaroon ka ng ano, humihiwalay ka ngayon eh. Kasi sabi natin, puro empleyado kayo. Nung time na empleyado kayo, sama-sama kayo. Nung time na nagkaroon ka ng posisyon, hihiwalay ka na eh. Kasi bakit? May responsibility ka na. No? Kaso minsan, ang nangyayari, kinain ng sistema. Di ba? Kinain ng sistema. Yun din yung nangyayari sa toys minsan eh, na akala mo, ang dami niya ng collection, tapos hindi na siya katulad ng dati. Nawawala na yung ano eh, wala na yung essence of enjoyment sa kanya pag ganun eh, para sa akin eh. Kasi, especially pag nakikilala ka na sa community, parang ganun ba yung sinasabi mo? yes, oo, pag nakikilala ka na sa community. Dapat nga, pag habang mas nakikilala ka, kailangan mas nagiging humble ka eh. Dapat ganun eh. Kasi, pag mas nakikilala ka, mas marami nang lalapit sa'yo. At kapag kilala ka, mas madali kang i-approach kapag walang hangin ng utak mo. Paano Ganun kung yun. halimbawa defense mechanism, sabihin, ay hindi, kaya lang naman hindi nasasagot kasi busy ako, marami rin nagtatanong sa akin, hindi naman lahat nasasagot ko. Paano kung ganun yun? Eh kung ganun ang defense mechanism niya, eh wala na tayong magagawa. Pero kasi, minsan, 1 month na yung nakalipas, hindi mo sinisin yung message ko. Ay, hindi ka naman, hindi ka ba nag-i-scroll ng messenger mo? Di ba? Di ba? Lalo na kapag halimbawa may kailangan na, doon lang mag-message, no? Yes, oo yun, di ba? Yun yung masakit doon, yung, di ba, may message mo, hindi ka kilala. Tapos nung may nakita siya nakuha kang item, kasi na-experience ni Louie, share ko na. Gigil lagi din si Louie. Gigil lang, pero eto na, share ko na lang din dito, nagkwento sa si Louie, nakita kami. Sabi ni Louie, grabe sige ganito. Bakit? Ano nangyari? Eh, hindi na namamansin eh. Minay-message ka pa ba? Sabi ko, hindi na. Sabi niya, nung nakaraan, nag-message sa akin, nagulat ako, pinansin ako bigla, kaya pala minessage ako, may nahanap na item. Di ba? Ang ano doon kasi, dapat, maging ano tayo, kahit na wala tayong kailangan, wala tayong needs doon sa isang tao, kailangan ano pa rin tayo eh, kailangan connected pa rin tayo. Yun nga yung essence ng toys eh. Di ba? Hindi yan yung paramihan ng connection, but to be connected with one another. Yun yung Tsaka just for awareness din, sir, di ba? Hindi natin masabi kung sino yung mga makakapanood nito. Balang araw sila rin yung mga magiging aspirant na magiging kilala sa community. Yes. Parang just to educate na matuto kang lumingon doon sa pinanggalingan mo. Matuto kang lumingon doon sa mga taong tumulong. So kasi kahit sabi mo ang statement is paano kayo nagkolekta, sabay kayo nagkolekta, kundi rin naman dahil sa impluensya niya o di dahil sa panlalason niya sa'yo, hindi ka rin naman magiging kilala sa community. Diba? So parang, diba? Tsaka, di ba, ipasok ko na din. Paano ka magiging, di ba, siyempre, pinasok mo, sinabi mo na ngayong word na successor. Paano tayo kukuha ng apprentice? Kung ngayon pa lang ang angas mo na, paano ka kukuha ng, kung hindi ka malapitan? Wala ka magiging successor. Di ba? Yun nga ang essence ng paglalaruan eh, yung marami kang connection, marami kang nalalapitan, marami kang kaibigan. Yun yung nagiging yun yung nag-a-amplify ng enjoyment natin eh, sa hobby natin eh. Kaya nga, sobrang natutuwa ako pag nakikita ko yung tugot nga ako, sabi nga sa akin ng kaibigan ko, pare kilala ka eh. Ni Red Ram, sabi niya, si Silverge, ay, bisita si Silverge. Puta, grabe mang lason yan sa, sinabi siya nga Toy Town. Sabi niya, grabe mang lason sa, kasi collector ng ganda niya, shoutout sa'yo, Red Ram Poly. Sabi niya,
ang lakas man lakas nun sa Gundam niya, pero sobrang bait niyan, sabi niya. Mm. Kaya nga sabi ko, yun yung dapat i-maintain natin na maging approachable tayo. Hindi natin, yung tipo nakita ka sa Toy-Con, marami ka ng collection, tinignan mo lang ganyan. Bakit ang ganun, pare? Di ba? Mm. Tsaka sir, di ba parang minsan di ba masarap din sa... Ako kasi, to be honest, tao lang din naman tayo, di ba? Masarap sa pakiramdam yung na-acknowledge ka ng ibang tao. Lalo na kung maraming nakakakilala sa'yo, di ba? Oo. Pero minsan yung sobrang pagkakaroon ng acknowledgement, minsan nakakasama rin yan. Minsan, di ba, nakakalimutan mo na yung mga tao sa paligid mo. Yes. Yung minsan yung acknowledgement kasi, paano yan parang double-edged sword yan Pag once na, pag in-acknowledge siya, ang sarap sa pakiramdam. Kasi, yung effort mo, yung ginagawa mo sa community, na-appreciate. At the same time, nagiging double-edged siya kasi minsan, nagiging, catalyst para maging, ka din maging mataas ka Kasi, once na nakikilala ka na, ito na ako. O, ganito na yung, ko ngayon, medyo mataas na ako. Yun yung pangit Yun yung, sana wag naman sanang, gawing mindset ng mga aspirant new collectors natin. Kasi, lagi nilang tatandaan, hindi ka magsosurvive, hindi lang sa community natin, hindi ka magsosurvive sa totoong buhay kung masyado kang mataas. Lagi mong tatandaan, no man is an island. Kahit sobrang taas mo na, kailangan mo pa rin bumaba. Tsaka kailangan mo lingunin yung mga kasama mo na tumulong sa'yo. Kasi balang araw, kahit na umangat ka, at hindi mo mabigyan man lang ng kahit credits or malingon yung mga tumulong sa'yo, baka di natin masabi, baka yung ibang tumulong sa'yo, yan din yung umatak sa'yo pababa, di ba? Oo, di ba? Oo. Tsaka yung mga tumulong sa'yo, isipin mo lagi, hindi ka makakarating sa pwesto mo kung hindi dahil sa kanila. Kung hindi ka nila tinulungan, kung hindi ka nila binigyan ng idea, hindi ka makakarating kung nasaan ka man o kung hindi ka makikilala kung sino ka man, kung hindi din dahil sa kanila Kaya kailangan lagi tayong feet on the ground talaga palagi. Yun talaga ang, sabi nga nung tatay ko, kailangan maging mapagkumbaba ka kahit na alam mo sa sarili mong mayroong ka ng kinalalagyan sa buhay mo. Kasi hindi mo alam kung kailan ka ibababa Yun yung nakakatakot Di ba? Pero sabi ko nga, di ba, napagkukumpara pa rin natin yung luma sa bagong henerasyon. And what about naman yung level of toxicity nung panahon ng golden era against sa bagong era ngayon? Do you think na pareho lang ba o may mas malala against sa bawat parties na? Toxicity. Kasi nung golden era natin, kasi golden era, nasa late teens tayo nun Late teens, early 20s tayo, yun yung golden era. Uso ng brand wars. Yung panahon natin. I think ganun pa din Mas marami lang boses ngayon. Marami lang nakakapagbigay ng opinion ngayon. Kasi nung panahon natin, brand war. Yan ang number one na issue. Ngayon, meron pa din Nadagdagan pa. Meron pang issue tungkol sa scammers. Yung mga toxic na tao, si Beast Titan. Yung mga yung si Baraha na lang tawag ko sa kanya. So, kung toxic at toxic, feeling ko ngayon. Kasi dati, brand wars lang na, bootleg, Bandai. Ano naman? Ako, hindi ako hipokrito kasi hindi ako bumibili ng bootleg. Wala akong bootleg dito kahit isa. Sapatos, laro, Gundam, kahit isa wala. Kahit sinelas ko hindi bootleg. Pero nire-respeto ko yung mga bumibili. Kasi unang-una, pinambibili nila dyan, pinaghirapan nila pera. Nanggaling din kasi ako sa wala. So, hindi ko tinotolerate ang brand wars kasi unang-una, paano kung yun lang yung kaya ng tao? Paano kung nandito siya para mag-enjoy pa, hindi para magyabang. Yes. At the end of the day, lahat tayo dito may hobby. At the end of the day, lahat tayo may pinapakain pamilya, pinapakain sarili. So, I mean, yan yung pinaka-nonsense na pwede pag-usapan. Brand wars. Paano naman, sir, di ba, sa hobby natin, sir, di ba? Hindi mawawala, syempre, yung may mga ibang tao na nagsasabi ng mga mabubulaklak na salaysay, di ba?
Di syempre, di ba, pagka nagkakaroon ng argumento, pagka brand wars, bootleg versus authentic, di ba? Sasabihin ng kabila, ay, pagka sinuportahan nyo ang peke, sinusuportahan nyo ang piracy, bali, masisira ang market. Pag ito naman kabila, pagka criticize naman yung peke, sasabihin, akala mo naman kung sino kayo mga elitist. Ito naman yung mga victim card na tinatawag, di ba? So parang it's a never-ending cycle, sir, di ba? Pero sa tingin mo, sir, in your own opinion, syempre nag-aaway sila parehong loyalist Sa tingin mo, sino mananalo sa kanila? Yung bootleg loyalist, yung authentic loyalist, o yung kumpanyang pinagtatanggol nila? Ang mananalo dyan. Mhm. Kahit mag-hire pa sila ng pinakamagagaling nilang abogado. At the end of the day, stressed ka lang. Yun eh. Bakit natin pagtatalunan? Sorry, ito lang kaya ko. May magagawa ba tayo? Paano kung sa loob ng isang taon, ang kaya ko lang mabili isang Banday lang. Paano kung kaya ko bilhin isang bootleg na or isang third party? Sorry, ayoko gamitin salitang bootleg. Sorry guys. Third party. Wala tayong magagawa. Yun lang kaya ng tao. So, ibig mo sabihin, pag hindi siya... So, ano yan? Kung itong mga purist or elitist lang ang susundin, dito yung tao hindi makakapasok sa hobby. Mhm. So, kumbaga, parang binibigyan mo ng gaps Kumbaga, yung... bakit ka mag-gatekeep na, yak, fake? No. As long, let people enjoy things. Kasi hindi naman lahat sin privilege ng mga lahat nakabanda Aminin ko ako, lahat banda yun. paano naman yung mga tao na pagpipilitan yung mindset nila na huwag suportahan yan? Kasi may mga ganyan, di ba? Pagpipilitan nila yung gusto nila. Wag supportahan yung third party. Yung mga bootleg, ganun. Paano kung pagpilitan pa rin nila yung gusto nila? Ay, hindi. Sinusuportahan yung pirata. Dapat di ganyan. Di ba? May mga ganyan, di ba? Kahit na-educate mo, pipilitin pa rin yan. Simple lang yan. Sino ka ba para sundin ko? Ikaw ba nagpapasweldo sa akin? Nakatira ba ako sa pamamahay mo? Kasi at the end of the day, lang naman yung dyan gawin mo kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Yes, mali na technically nagnanakaw ka sa original, which is Bandai. Ako, I love Bandai. Pero at the end of the day, isipin mo pa rin yung both sides of the coin. Na parang, okay, may point kayo. Na tama nga naman, supportahan mo yung original. Coming from, kasi ako kung titignan mo ako, dapat nandun ako sa Bandai side. Pero, yun nga, sabi ko, maturity. Isipin mo, paano kung yun lang yung kaya ng tao? Diba? Parang ang pangit naman kung tatanggalan mo ng karapatan yung tao, di ba, na mag-enjoy sa Saka gusto yung gawin. pera niya yan. Pinaghirapan niya yan. Malay mo ba, yun lang kaya niya afford kasi may 12 anak siyang pinapakain. Sino ka para tanggalin yung saya ng tao sa buhay? Kung sa ganun ba, masaya siya. Bakit natin pagbabawalan maging masaya? Unang-una, ang may hawak ng saya sa buhay mo, sarili mo. Bakit ka magpapatigtas sa ibang tao? Kaya, kung mabibigyan ko ng payo lahat ng members, kahit anong group ka pa, kahit anong age bracket pa, where do you stand? Or do you stand with the Bandai or the third party? Then they just ignore. Pero sir, di ba, matanong ko na rin, di ba, sa buhay na rin natin sa hobby, sir, di ba, criticism is always there. Yung mga tao na nag-criticize constructively, merong iba na nag-criticize na talagang gustong sirain ang buhay mo. So, para sir, psychologically, ano ba ang mga possible, in your own opinion, kasi natanong ko sa mga guests ko what are the possible reasons psychologically? Ano ba ang nagiging problema? Bakit may mga ganito nag-exist social media na they will criticize you hanggat sa gusto nila? Well, papasok tayo sa usapang psychological medical niyan. Kasi ako, nurse ako. by profession, nurse po ako. So, baka may problema yung tao yun. Sa pag-nurture sa kanya pagtanda. Na, alam mo, kasi may ganun na ginanong ka ng bata, kaya ngayon gumaganti ka sa iba. Simple yun. May problema sa buhay, may problema sa ganito, may nararamdaman. Maraming factors kaya bakit ganun ang tao. Kaya nga sabi ko, search ko pa unti-unti yung quote doon sa ending ng Double O season 2 yung hindi pala doon sa movie yung ending nung Gundam Double O movie. Peace cannot be kept by force, it can be only achieved by understanding.
Kung gusto niyo ng kalmado, intindihin niyo isa't isa. Kung ako, isa akong elitista, elitista ako, na talaga ng minamaliit ko yung mga, si Gibe. Si Gibe, wala yung, binibili lang niya, third party. Ako, elitista, minamaliit ko si Gibe. Intindihin ko, bakit ba yun ang binibili niya? Yun naman pala, may pinapakain si Gibe na 13 anak. Okay, naiintindihan mo na kung bakit yun ang afford niya. At the same time, yung mga nasa other side, ba't itong mga to sobrang elitista? Anong meron sa kanila? May naiintindihin naman lang yun. Ako, preference ko. Wala naman kayo magagawa kung yung preference. Yes, mali yung third party, kahit anong sabihin. But, wala ka naman magagawa. Kahit i-educate mo yan, kahit sermon naman na sermon na yan, kung yun ang bibilin, yun at yun ang bibilin nila. Since nabanggit ko yung mga bata, 'di ba? Syempre yung anak mo rin. Ito rin yung next question ko para sa iyo, sir, 'di ba, na sa social media, sir, talamak 'to na pagka may nakikita tayong post na may bata at may hawak na laruan or katabi ng bata yung isang laruan, ang isipin kagad ng mga collector sa social media, ay masisira yan. Ay hindi, sira yan mamaya. So para sa iyo, sir, sa question na to, sir, naniniwala ka ba na sa kasabihan na nagsisimula ang pag-educate ng mga bata sa pag-handle or pag-appreciate ng mga laruan is sa ating din mga nakatatanda? Well, actually, nakikita ko yung mga ganyan po, yung mga Gundam sila, may bata. Well, so actually, dapat sa atin manggagaling yan, sa mga elders na, syempre, tinitingalaan nila. Dapat, sabihin natin or educate natin yung mga bata na hindi yan laruan. Okay, toy siya, pero hindi siya pinaglalaruan. It's for display lang. Kasi parang ako hindi ako naniniwala doon sa mga post na yung bata yung sumira ng Gundam. Yung batang yun parang nakakalakad na may isip na yun eh. So, kung ikaw, siguro yung bata, nakita niya na inaayos ng tatay mo, ng tatay sila, sisirain nilang. Parang hindi realistic, di ba? Kung ba, pag nakikita ng bata yun na pinapahalaga ng magulang niya, hindi sisirain yun. Kahit bata pa yan, mag-iisip yun ng ganun. Kaya yung ibang post na ganun, parang meme lang kumbaga eh. Parang binackground lang nila na sinadyang sirain sa bata. Parang pangkatuwaan lang. Hindi naman ako against sa ganun, kakatuwa nga minsan eh. Pero sa atin lang, ang dapat at their young age, dapat i-educate natin sila na these toys are not for playing. These for display only. Kasi may mga pamangkin ako, mga maliliit, pumasok sa room ko. Siyempre, takbo ko. Kasi may mga laruan ako. Ang ginawa lang nila, nakatingin lang sila. Hindi nila ginagalaw. Kahit yung Gundam ko, na wala sa shelf, wala sa salamin, nandito sa mesa ko, hindi niya ginagalaw. Malikot na bata yun Tapos pag tinanong ko, ba't hindi mo ginagalaw? Baka masira po. Walang Gundam yun. Anak ng ate ko yun eh. Walang Gundam, walang hobby ate ko. Ba't hindi niya ginalaw? Diba? Ibig sabihin, may mga mas maraming bata yung alam na hindi dapat ginagalaw yan. Ano na kundi sa'yo. Diba? Pero dapat, kung ikaw magiging anak, magkakaanak ka, or may alaga kang bata, educate na natin na, ingatan mo yan, hindi yan pinaglalaroan. Ganito, ganyan. Turuan kita magbuo, pero wag mong paglalaroan, kumbaga. Diba? Parang hindi naman mahirap yung ganun, diba? Ang kakausapin mo lang ng bata eh. Paano naman, sir, paano kung halimbawa, Sir Dominic, magiging antagonistic ako ng konti rito? Kasi 'di ba, meron ditong sa social media na, for example, pinapakita natin, ini-educate natin yung mga bata na mag-handle ng laruan, like Gundam or other figures. Paano kung may mag-comment na sasabihin na, ginawa ko na rin yan eh, in-educate ko na rin yung anak ko, pero ganun pa rin ang ginagawa, pasaway pa rin, sinisira pa rin yung laruan ko. Sa tingin mo, sir, sino may problema? Yung bata o yung mismong adult na nag-educate? Well, as my opinion yung adult yung may problema. Kasi hindi magiging ganun yung bata kung maayos kang magturo. Sige, nagtuturo ka, sabihin na natin tinuturuan mo. Pero parang kulang eh. Kasi hindi yan tututo eh. Sinong sisisihin? Ikaw lang may sisi ng sarili mo dyan. Kasi dapat turuan mo tsagain mo yung bata. Kung baga try and try kung gusto mo talagang matuto eh.
Kung kulang pa, try mo na ulit. Huwag mong titigilan. Kasi sa the time na sumuko ka yan, iisipin ng bata, ay, panalo ko, galawin ko na. Diba? Ganun yung isip ng bata eh. Pag tinigilan mo yan, ay, panalo ko. Hindi na ako mag-aaral. Ay, panalo ko. Hindi na ako magluluto. Kumbaga, kung mo titigilan, anak mo yan, kung tinigilan mo yan, ikaw din lugi. Sira laruan mo. Kumbaga. Pero kung matyaga ka, maayos ka pagbalaki, maayos ka mag-educate, na kumbaga sabihin mo sa bata, yung mangyayari, kapag ginalaw mo yan, ito yung mangyayari, may sira. Hindi nagagalawin ng bata yan. Gusto ba mawalan si daddy ng toys? Gusto mo malungkot si daddy? Siyempre, hindi. Gusto mo magalit si daddy? Oo. Hindi niya gagalawin yan. Pero yung siguro, di rin maiwasan na may mga taong kulang sa experience magturo. Ako rin eh. Wala pa akong experience magturo. Newborn pa lang yung anak ko. Siguro, darating yung time matututo ako. Tsaka just to add to that, 'di ba Sir Dominic, 'di ba na sa una mahirap 'di ba? Na parang ang hirap mag-adjust sa ganun, 'di ba? Tsaka ang bata kasi pagka sinabihan natin, di maiwasang ulitin nila 'di ba? Pero if we try to exercise it repeatedly sa bata kung paano yung pag-handle ng laruan, moving forward hanggang sa nakasanayan na niya na yan, ginagawa niya na lagi. At sa mga batang darating sa bahay ninyo, siya na mismo mag-educate na bawal galawin yun na kasi magagalit si daddy. Tama ba ako, sir? Tama, lalo na kung for example, ang banding nyo is pagbubuo ng Gundam. Ako, hindi yan iingatan talaga ng bata yan kasi siya nagbuo eh. Para pag nasira ng iba, magagalit din siya. Yun yung tatak sa isip nila. So hanggat maaari, kung gusto rin ng bata ng laruan, turuan mo na saka mo sa toy store, bumili kayo. Ito yung kay dading toy, ito yung sa'yo. Ito hindi pinaglalaruan, ito pinaglalaruan. Para matuto rin siya kasi may inaanak ako na ganyan na binibigyan ko ng laruan na Hasbro. Ang ginagawa niya, bubuksan niya sa box tapos, Mami, balik mo na ulit. So, display lang niya. Hindi niya pinaglalarawan. Kasi kilala niya si Ninong eh. Ninong, collector yan eh. Ano lang yun 5 years old lang yun. Di ba? Sila lang kilala niya. Pagkakulit-kulit doon. Pero mainit sa laruan. Hindi niya talaga nilalaro yung binibigay ko. Minsan, di ba, merong mga, di ba, para pag nakikita nila sa tao, parang doon nila ina-adapt, di ba? Mga bata. Oo. Eh, nakita daw nung kumpare ko eh. Si Ninong mo, laruan na naman. Ayaw laruin. Yung display lang niya. Yung mga binibigay ko. Kung magatawag dyan yung mga, mga potential na may mga dugong kolektor na nalalalitay sa... Napakaswerte mong bata na age ng ganyan, mamulekta ka. Paano pa kaya pag narinig mo edad ko? Diba?